ang mabuting balita para sa araw na ito. Maligayang araw ng Sabado sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Maririnig natin sa mabuting balita ang talinhaga ng mahabaging ama na may 2 anak na lalaki na masasabi nating parehas nagpasaway at nagdulot ng sama ng loob sa kanilang ama. Pakinggan natin ang kabuuan ng kwento ayon kay San Lucas, Kabanata 15, talata 1 hanggang 3 at talata 11 hanggang 32. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga guro ng batas. Tinatanggap niya ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. May isang taong may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Itay, ibigay niyo na sa akin ang parte ko sa mana. at hinati sa kanila ng ama ang mga ari-arian. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat ng kanya at naglakbay sa malayong lupain. Doon niya winaldas ang sa kanya sa maluwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yun at nagsimula siyang maghikahos. Noon siya natauhan at nag-isip, Gaano karaming arawan sa bahay ng aking ama na labis-labis ang pagkain at namamatay naman ako dito sa gutom. Titindig ako. Pupunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Itay, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo. Kaya tumindig siya papunta sa kanyang ama. Malayo pa siya nang matanaw ng kanyang ama at naawa ito. Patakbo nitong sinalubong ang anak, niyakap at hinalikan. Pero sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, Madali! Dalhin niyo ang dati niyang damit at ibihis sa kanya, sapagkat namatay na ang anak kong ito at nabuhay, nawala at natagpuan! at nagsimula silang magdiwang. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok, kaya lumabas ang ama at nakiusap sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ng ama, Anak, lagi kitang kasama at sa'yo rin ang lahat ng akin. Pero dapat lamang na magdiwang at magsaya tayo dahil namatay na ang kapatid mo at nabuhay, nawala at natagpuan. Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. Minsan, isang babae ang dumating sa kumbento ng pari na may dakot na buhangin sa kamay. Sinabi niya, Father, kasing dami ng mga buhangin ito ang kasalanan ko. Paano po ako mapapatawad sa lahat ng mga ito? Sumagot ang pari, Bumalik ka sa dalampasigan. Gumawa ka ng isang malaking tumpok ng buhangin. Pagkatapos, tingnan mo kung paano ito marahan pero tiyak at lubos na tatangayin ng alon. Ganyan din kung paano magpatawad ang Diyos. Kasing lawak ng dagat ang kanyang habag, magsisi kang lubos at patatawarin ka ng Diyos. O Jesus, patuloy mo kaming hilumin sa aming mga kasalanan at bayaang ang iyong liwanag maging aming tanglaw patungo sa iyong kaharian. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang,
Walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.